Ang bigat ng papel sa kamay ni Charina ay parang bigat ng buong mundo. 2 pahina lang ito, puno ng mga salitang teknikal at formal mula sa Department of Social Welfare and Development, pero sapat na para gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi na natutugunan ang mga pamantayan. Paghihiwalay ng mga bata sa iba't ibang institusyon. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Napapikit siya ng mariin, pilit na pinipigilan ang nagbabadyang mga luha. Dito sa maliit na opisina ng Bahay Pag-asa, ang tanging maririnig ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang ugong ng lumang electric fan. Ngunit sa labas, isang tunog ang pumunit sa nakabibinging katahimikan, ang dalisay at masayang halakhak ng mga bata. "Habulin mo ako, Kuya Leo," sigaw ni Mia, na sinundan ng malakas na tawanan ni Kiko. Ang tunog na iyon. Iyon ang tunog ng kanyang buhay. Ang dahilan ng lahat. Agad na nabura ang pait sa kanyang puso at napalitan ng isang pamilyar na init. Huminga siya ng malalim, itinago ang sulat sa ilalim ng isang folder, at nagsuot ng pinakamatamis na ngiti na kaya niyang ipakita. Paglabas niya sa bakuran, sinalubong siya ng 4 na pares ng mga matang kumikinang sa tuwa. "Nanay Ara," sabay-sabay na sigaw ng mga ito. "Oh, dahan-dahan lang," sabi niya habang isa-isang yumakap sa kanya ang mga bata. Si Leo, ang 8 taong gulang na panganay, ang pinakaseryoso pero pinakaprotective sa lahat. Si Mia, 7, ang prinsesa ng grupo na mahilig sa mga kwento. Si Kiko, 6, ang pinakamakulit at laging may baong kalokohan. At ang bunso, si Nen, na sa edad na 5 ay tila isang maliit na anghel na nakakapit sa kanyang binti. Sila ang kanyang pamilya. Sila ang kanyang Bahay Pag-asa. At hindi siya makakapayag na basta na lang sila paghiwa-hiwalayin. Kinabukasan, dala ang bigat sa kanyang dibdib, tinahak ni Ara ang daan patungo sa sentro ng Makati. Ang gusali ng Alcaraz Construction ay parang isang higanting salamin na sumasalamin sa langit, napakataas at napakalamig. Malayong-malayo sa simpleng init ng Bahay Pag-asa. Sa pinakatuktok ng gusali, sa opisina ng C, naghihintay ang lalaking huling pag-asa niya. "Ma'am Di Malanta, this way po," sabi ng sekretarya. Ang opisina ni Luis Alcaraz ay kasing lamig ng labas ng gusali. Malawak, moderno, at walang bahid ng anumang personal na gamit. Tanging mga blueprint at miniature models ng mga gusali ang dekorasyon. Si Luis ay nakatayo, nakatalikod sa kanya, at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming pader. "Sir Luis," bati ni Ara, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Humarap ito. Si Luis Alcaraz ay isang lalaking tila hinulma para sa tagumpay. Matikas ang tindig, matalas ang mga mata, at laging seryoso ang ekspresyon. Siya ang nag-iisang benefactor ng Bahay Pag-asa, pero sa loob ng 3 taon, ni minsan ay hindi niya ito dinalaw. Ang lahat ng komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng email o ng kanyang mga tauhan. "I received the SASGI assessment, Ara," sabi ni Luis, walang paligoy-ligoy. Ang pagtawag niya sa kanyang unang pangalan ay hindi nagbigay ng init, bagkus ay nagparamdam ng panganib. "The problem is simple. The foundation is funded Gioy is single, unmarried male. For adoption purposes, the SASB sees that as a high-risk profile. They want stability. They prefer dual-parent households." "Kaya ko silang alagaan, sir," mabilis na sagot ni Ara. "Ako na ang tumayong ina sa kanila." "Alam niyo iyan." "Alam ko," sagot ni Luis, umupo ito sa kanyang malaking leather na upuan. "But the law doesn't care about what no. It cares about what's on paper." Tinitigan siya nito ng diretsyo, ang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. "I have a solution. It's unconventional. It's drastic. But it's the only way." Kinabahan si Ara. "Aano po iyon?" Huminga ng malalim si Luis, tila naghahanda para sa isang business proposal. "Pakasalan mo ako." Napatanga si Ara. Sandali niyang inisip na baka nabibingi na siya. "Oh, aano pong sabi ninyo?" "We get married." On paper, paglilinaw ni Luis, kalmado pa rin. "We present ourselves as a stable, loving couple ready to build a family. We file for a joint adoption. With a financial capacity and your background as a social worker, Leslie will not be able to refuse. Once the adoption is final and the children's future is secure,
we can quietly file for an annulment. It's contract, Ara. As business arrangement to achieve the common goal, saving the kids. Isang tawa, walang saya, ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang kontrata. Ang kasal. Ang pagbuo ng pamilya, gagawin nating isang business arrangement. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay sa galit at pagkadismaya. Hindi lahat ng bagay sa mundo, Sir Luis, nabibili ng pera ninyo o nadadaan sa kontrata. Ang pamilya ay sagrado. Ang pagmamahal ay hindi isang bagay na isinusulat sa papel para lang makuha ang gusto mo. This is not about what I want, it's about what the children need. Jit ni Luis, tumaas na rin ang boses. Are you willing to sacrifice their future because of your principles? Ang prinsipyong ito ang bumubuhay sa akin, sigaw ni Ara pabalik, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Paumanhin, Sir Alcaraz. Pero hindi ko kayang gawin ang hinihiling ninyo. Tinalikuran niya ito at mabilis na lumabas ng opisina, hindi na pinansin ang tawag ng sekretarya. Ang kailangan niya lang ay makalayo sa malamig na lugar na iyon, makalayo sa lalaking walang puso. Pagbalik niya sa bahay pag-asa, gabi na. Tahimik na ang lahat. Pumasok siya sa kwarto ng mga bata. Sa ilalim ng dim light ng isang maliit na lampshade, natanaw niya sila, mahimbing na natutulog. Si Leo, nakayakap sa isang lumang bola ng basketball. Si Mia, kasama ang kanyang teddy bear na si Brownie. Si Kiko, bahagyang nakanganga habang natutulog, pagod sa maghapong paglalaro. At si Nen, nakakulot sa kama na parang isang maliit na bola, payapang-payapa. Inayos niya ang kumot ni Leo. Hinaplos ang buhok ni Mia, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay ni Kiko. Pinunasan niya ito agad. Ano ang mangyayari sa kanila? Si Leo na nangangailangan ng gabay ng isang ama, si Mia na nangangailangan ng kalinga ng isang ina. Paano kung paghiwalayin sila? Paano kung mapunta sila sa isang lugar kung saan hindi sila aalagaan, kung saan sila mag-iisa? Ang mga imahe ng mga bata, umiiyak at nag-iisa sa isang malaki at di pamilyar na ampunan, ay sumakop sa kanyang isipan. Ang galit niya kay Luis ay unti-unting napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Anong mas masahol? Ang isakripisyo ang kanyang prinsipyo, o ang isakripisyo ang kinabukasan ng 4 na buhay na ito. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Luis. Okay, Sir Luis, sabi niya sa mahinang boses, bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Pumapayag na ako. Ilang araw ang lumipas, at heto sila ngayon, magkatabing nakaupo sa isang malamig na waiting area sa SEG Central Office. Nagpractice sila ng kanilang love story, kung paano sila nagkakilala, kung paano nahulog ang loob nila sa isa't isa. Si Ara ay nagsusuot ng isang simpleng bestida, habang si Luis ay nasa kanyang karaniwang business suit. Just follow in my lead, bulong ni Luis. We'll be fine. Bumukas ang pinto at isang babae ang lumabas. Nasa mga huling bahagi ng 30, matangkad, nakasuot ng isang matalim na itim na pantsuit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pero ang kanyang mga mata tila tumatagos ang mga ito sa lahat ng pagkukunwari. And Alcaraz? Es di malanta, sabi ng babae sa isang boses na kasing talim ng kanyang tingin. Ako si Delia Corpus. Ako ang social worker na na-assign para i-evaluate ang inyong kaso. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mayroong kakaiba sa babaeng ito. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng kaba. Sa loob ng interview room, ang mga tanong ni Delia ay direkta at walang palya. Tila bawat sagot nila ay sinusuri niya, hinahanapan ng butas. So, kailan niyo balak magpakasal? Tanong ni Delia, nakatingin kay Ara. Sa lalong madaling panahon, mabilis na sagot ni Luis, bahagyang hinawakan ang kamay ni Ara sa ibabaw ng mesa. Ang gesto ay para sa Seve, pero naramdaman ni Ara ang kaunting init nito. Inaayos na namin ang mga detalye. Maganda, sabi ni Delia, isinara ang folder sa kanyang harapan. Mumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang maayos naman ang mga papeles ninyo. Pero may isang paraan lang para makasiguro ako. Nagkatinginan si Ara at Luis. Si Delia ay sumandal sa kanyang upuan, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa.
Ang papeles ay madaling pekin. Ang mga salita ay madaling sabihin. Pero ang totoong pagsasama, doon makikita ang katotohanan. Huminga ito ng malalim bago ibagsak ang kanyang hatol. Kailangan ninyong tumira sa iisang bahay. Kasama ang 4 na bata. Simula bukas. Sa loob ng 1 buwan. Para personal kong masubaybayan kung gaano nga ba katotoo ang pamilyang itinatatag ninyo. Natigilan si Ara. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Sa kanyang gilid, naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Luis. Ang kasunduan nila ay isa lang dapat sa papel. Ngayon, ang pagkukunwari ay kailangan na nilang isabuhay. Araw-araw. Gabi-gabi. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng babaeng ito. Nakatitig lang si Ara kay Delia Corpus, ang kanyang isipan ay blanko, ang puso niya ay kumakarera. Ang kasunduan ay naging isang bitag. At sila ni Luis, kasama ang mga bata, ay nasa gitna nito. Mula sa bintana ng kanyang malawak at tahimik na sala, pinanood ni Luis Alcaraz ang pagdating ng isang puting van. Ang bawat gamit na ibinababa mula rito, isang kahon na may sulat kamay na mga laruan, isang lumang rocking chair na gawa sa yantok, mga bag na puno ng damit, ay parang mga dayuhang mananakop sa kanyang teritoryo. Ang bahay na ito ang kanyang santuwaryo, isang lugar na binuo sa kaayusan, katahimikan at kontrol. Ngayon, ang lahat ng iyon ay malapit ng mawasak. Okay, mga anak, dahan-dahan sa pagbaba. Ang boses ni Ara ay malinaw at masigla, isang tunog na hindi nababagay sa loob ng kanyang minimalist na tahanan. Maya-maya pa, ang pinto ay bumukas at pumasok sila. Una si Ara, bahagyang nahihiya habang nililibot ng tingin ang kabuuan ng bahay. Sumunod ang 4 na bata, ang kanilang maliliit na mga paa ay lumilikha ng ingay sa makintab na sahig na gawa sa Nara. Wow! Ang laki, hiyaw ni Kiko, na agad tumakbo papunta sa isang glass sculpture sa gilid. Kiko, wag, saway agad ni Ara, habang si Luis naman ay napakuyom ng kamao. Ang sculpture na iyon ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong budget ng bahay pag-asa sa 1 taon. Nanay Ara, mayroon po bang kwarto para sa isang prinsesa? Tanong ni Mia, ang mga mata ay kumikinang. Naramdaman ni Luis ang pagsisimula ng isang matinding sakit ng ulo. Ito ang bunga ng kanyang biological na desisyon. Isang kaguluhan ng maliliit na tao sa kanyang perpektong mundo. Nandoon ang mga kwarto ninyo sa itaas, sabi ni Luis, ang boses ay mas formal at malamig kaysa sa kanyang intensyon. May 2 kwarto para sa inyong 4. Ara, you can take the guest room near the master's bedroom. Tumango lang si Ara, pilit nang umingiti. Salamat, sir, napatigil ito. Salamat, Luis. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ay kakaiba. Kakaiba at hindi komportable. Dinala nila ang mga gamit sa itaas. Ang bawat hakbang nila ay tila nag-iiwan ng bakas sa kalinisan ng kanyang bahay. Naiwan si Luis sa sala, nakikinig sa mga mahihinang tawanan, mga sigawan, at tunog ng mga bagay na ibinabagsak. Napabuntong hininga siya. Anong pinasok ko? Nang gabing iyon, ang kanyang malaking dining table na dati ilaging walang laman ay napuno. Hindi ng mga business partners, kundi ng mga batang maingay kumain. Nagluto si Ara ng adobo. Ang amoy nito ay sumuot sa bawat sulok ng kanyang bahay, isang amoy na matagal na niyang hindi naamoy sa sarili niyang pamamahay. Tatay Luis, ayaw po ni Kuya Leo ng taba, sumbong ni Mia. Hindi yan totoo, sagot naman ni Leo, namumula ang mukha. Ang adobo, mas masarap pag may taba, sabi ni Kiko, puno ang bibig. Napatingin si Luis sa kanyang plato. Perpekto ang pagkakaluto ng adobo, malambot ang karne, at tama ang timpla ng toyo at suka. Tahimik siyang kumain, sinusubukang huwag pansinin ang kaguluhan sa kanyang paligid. Pero habang hinunguyan niya ang pagkain, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang kusinang mas maliit, isang hapagkainan na gawa sa kahoy, at ang amoy ng adobo na niluluto ng kanyang ina. Isang alaala mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nang hindi namamalayan, naubos niya ang kanin at ulam sa kanyang plato. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang nakatingin sa kanya si Ara, may bahid ng sorpresa sa mukha nito. Agad na umiwas ng tingin si Luis at tumayo. May trabaho pa ako sa opisina, sabi niya, at mabilis na pumasok sa kanyang study. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang init ng pagkain ay nanunuot pa sa kanyang tiyan,
isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hating gabi na nang marinig niya ang isang mahinang iyak mula sa pasilyo. Ito ang tunog na pinakakinatatakutan niya. Ang tunog ng isang batang umiiyak sa dilim. Lumabas siya ng kanyang study, handa nang sabihan si Ara na patahimikin ang bata, ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Sa dulo ng pasilyo, sa sahig, nakaupo si Ara. Karga-karga niya si Nen na humihikbi. Dede, andito lang si nanay, bulong ni Ara, habang marahang hinihimas ang likod ng bata. Bad dream lang yun. Wala ayun. Ligtas ka dito. Pinanood sila ni Luis mula sa dilim ng kanyang pintuan. Ang paraan ng pag-aalaga ni Ara, ang lambing sa kanyang boses, ang walang pag-aalinlangang pagmamahal na nakikita niya lahat ng iyon ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Nakita niya ang sarili niya, isang batang lalaki, na walang magawa habang umiiyak ang kanyang nakababatang kapatid sa isang malamig na higaan sa ospital. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay bumalik, sariwa at masakit. Hindi niya namalayang napakuyom na pala niya ang kanyang mga kamay. Tumalikod siya at pumasok muli sa kanyang study, mas mabilis na isinara ang pinto kaysa kanina. Ang alaala ay isang multo na hindi niya matakasan. Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay tila nagdala ng panibagong lamig sa mansyon. Nagising si Luis sa karaniwang oras niya, 5:30 ng umaga. Naligo siya, nagsuot ng mamahaling suit, at bumaba, inaasahang madadatnan ang karaniwang katahimikan ng kanyang bahay. Ngunit sa halip, isang amoy ng sinangag at pritong itlog ang sumalubong sa kanya. Sa dining area, naroon si Ara, suot ang isang simpleng duster, abala sa pag-aayos ng almusal sa mesa. Ang mga bata, bihis na rin, ay nakaupo at naghihintay. Para silang isang eksena mula sa isang komersyal ng pamilya. Isang eksenang hindi kailanman naging parte ng buhay ni Luis. Good morning, Luis, bati ni Ara, may alanganing ngiti. Kain na tayo. Tumango lang si Luis bilang tugon at umupo sa dulo ng mesa, sa kanyang karaniwang pwesto. Binuksan niya ang kanyang cellphone para basahin ang mga email, isang harang na inilagay niya sa pagitan niya at ng eksena sa kanyang harapan. Nanay Ara, si Tatay Luis po ba? Hindi marunong mag-good morning, bulong ni Kiko, pero sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Naramdaman ni Luis ang pag-init ng kanyang mga tainga. Hindi siya lumingon. Pagod lang sa trabaho si tatay ninyo, malumanay na sagot ni Ara, na may diin sa salitang itatay. Ang almusal ay nagpatuloy sa isang nakakabinging katahimikan mula sa panig ni Luis, at sa masayang kwentuhan mula sa panig ng mga bata. Nang matapos siyang kumain, agad siyang tumayo. I'll be home late. May board meeting ako, anunsyo niya, hindi nakatingin sa kaninuman. Okay, sagot ni Ara. Mag-iingat ka. Tumalikod na si Luis at naglakad palabas. Ngunit bago pa niya marating ang pinto, isang malakas na tunog ng doorbell ang pumuno sa bahay. Nagkatinginan sila ni Ara, parehong may pagtataka sa mga mukha. Sino ang bibisita ng ganito kaaga? Binuksan ng kasambahay ang pinto, at mula roon ay pumasok ang taong pinakahuli nilang inaasahang makita. Si Delia Corpus. Nakangiti ito, isang iting mapanuri. Good morning. I was just in the neighborhood. Naisip ko, dumaan muna para kamustahin ang unang umaga ng masayang pamilya. Ang salitang masayang pamilya ay binitiwan niya ng maihalong sarkasmo. Natigilan si Luis. Nanigas si Ara. Ang mga bata ay tumahimik, tila nararamdaman ang tensyon. Ethis Corpus, sabi ni Luis, pilit na pinapakalma ang sarili. This is a surprise. Hindi ka man lang nagpasabi. Pero ang mga surprise visit ang pinaka-epektibo, hindi ba, Jimmy Alcaraz? Sagot ni Delia, ang kanyang mga mata ay nililibot ang buong bahay, sinusuri ang bawat detalye. Para makita ko ang lahat sa kanilang natural na estado. Ang mga mata ni Delia ay tumuon sa kanila ni Ara, na may ilang talampakang pagitan. Nakita ni Luis ang pagdududa sa mukha ng social worker. Alam niya ang kailangan niyang gawin. It was calculated risk. E-performance. Sa isang iglap, humakbang siya palapit kay Ara. Isinukbit niya ang kanyang braso sa balikat nito at marahang hinila palapit sa kanya. Nagulat si Ara, nanigas ang katawan nito sa biglaang pagdikit nila, pero sumunod din ito sa agos. Of course, sabi ni Luis,
Ang ngiti niya ay para kay Delia pero ang mga mata niya ay nakatingin kay Ara. We're very happy. Ito na ang simula ng pamilya namin. Naramdaman niya ang panginginig ng balikat ni Ara sa ilalim ng kanyang kamay. Ang amoy ng shampoo nito ay umabot sa kanyang ilong, amoy ng sampagita, simple at malinis. Bigla niyang naramdaman ang pagiging hindi komportable, pero pinanatili niya ang kanyang tindig. Ngumiti si Ara, isang ngiting pilit pero kapanipaniwala para sa isang tagalabas. Nga po, Ma'am Delia. Nag-a-adjust pa kami, pero masaya. Tinitigan sila ni Delia ng ilang sandali, tila sinusubukan basahin ang nasa likod ng kanilang mga ngiti. Sa huli, tumango ito. CJ, babalik na lang ako sa ibang araw. Huwag kayong mag-alala, hindi na ulit ako magiging sorpresa. Ang banta sa huling pangungusap ay malinaw. Nang maisara ang pinto at makaalis na ang sasakyan ni Delia, agad na inalis ni Luis ang kanyang braso mula kay Ara. Ang init ng kanilang paglalapit ay biglang napalitan ng lamig. Walang salitang namutawi, tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang study. Ang bigat ng kanyang pagkukunwari ay mas mabigat pa kaysa sa anumang business deal na isinara niya. Kinahapunan, habang nasa trabaho pa si Luis, sinubukan ni Ara na gawing mas parang bahay ang mansyon. Naglinis siya, inayos ang mga gamit ng mga bata, at sinigurong komportable ang lahat. Nang mapansin niyang magulo ang study ni Luis, naisipan niyang ayusin din iyon. Isang maliit na paraan para magpasalamat at para bawasan ang tensyon sa pagitan nila. Habang inaayos niya ang isang tumpok ng mga folder sa malaking mesa nito, nasagi ng kanyang siko ang isang itim na leather wallet. Nahulog ito sa sahig ng may mahinang kalabog. Ay, bulong niya sa sarili. Yumuko siya para pulutin ito. Bumukas ang wallet sa kanyang pagkakadampot. Mula sa isang maliit na bulsa sa gilid, isang luma at medyo kupas na litrato ang dumulas at lumapag sa sahig, nakaharap. Kinuha ito ni Ara. Isang batang babae, mga 6 o 7 taong gulang, ang nakangiti sa kanya mula sa litrato. Ang kanyang mga mata ay kaparehong-kapareho ng kay Luis, malalim at seryoso, pero sa litratong ito, mayroon itong kislap ng saya. Sino ang batang ito? Isang kapatid? Isang kamag-anak? Biglang nakaramdam si Ara ng awa at pagkausisa. Ito ang unang personal na bagay na nakita niya na pag-aari ni Luis, isang bakas ng kanyang nakaraan. Sakto namang bumukas ang pinto ng study. Pumasok si Luis, pagod mula sa maghapong trabaho, ngunit natigilan siya nang makita kung ano ang hawak ni Ara. Ang pagod sa mukha ni Luis ay biglang nawala. Napalitan nito ng isang ekspresyon na hindi pa nakikita ni Ara dati, isang halo ng gulat, galit, at isang bagay na mas malalim sakit. Ang kanyang profesional na maskara ay gumuho, at ang nakita ni Ara ay isang taong biglang naging vulnerable at galit na galit. Sa 3 mabilis na hakbang, narating niya si Ara. Hindi ito nagsalita. Kinuha niya ng marahas ang litrato mula sa kamay ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay malamig at nag-iwan ng bakas sa balat nito. Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko, sabi ni Luis, ang bawat salita ay mababa, matalim, at puno ng lamig na tila kayang magpayelo ng dugo. Nakatayo lang si Ara, natigilan at nasasaktan, habang si Luis ay mabilis na isinilid ang litrato pabalik sa wallet, isinara ito, at tumalikod sa kanya. Iniwan siyang nakalutang sa katahimikan at sa bigat ng isang tanong na hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang mga salitang binitiwan ni Luis ay parang yelo na nanatili sa hangin, matagal matapos siyang tumalikod at iwan si Ara sa loob ng study. Ang init at pag-asa na unti-unting nararamdaman ni Ara sa bahay na iyon ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na lamig ng pag-iisa. Para siyang isang bisita na muling napagsabihan na alamin ang kanyang lugar. Kinabukasan, ang almusal ay mas tahimik pa kaysa sa dati. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Luis ay tila isang makapal na pader na hindi kayang sirain kahit ng masayang kwentuhan ng mga bata. Si Luis ay bumalik sa dati, nakatutok sa cellphone, ang mukha ay isang blankong maskara, at ang mga sagot ay tipid. Nasaktan si Ara, pero kasabay ng sakit ay ang pag-usbong ng kuryosidad. Sino ang batang babae sa litrato? Ano ang kwentong itinatago sa likod ng galit sa mga mata ni Luis? Nang hapon na iyon, habang tinutulungan niya si Mia sa kanyang assignment sa sala, lumapit si Luis. Hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo malapit sa pintuan, tila hindi sigurado sa kanyang sarili. Ara, sabi nito, mahina.
Napatingin si Ara. Naghihintay. Tumingin si Luis sa sahig, pagkatapos ay sa bintana, bago sa wakas ay tumingin sa kanya. About last night. I'm sorry. Ang mga salita ay simple at medyo magaspang, halatang hindi sana isabihin ng isang taong tulad niya. Pero sa kabila noon, narinig ni Ara ang sinseridad. Hindi nito ipinaliwanag ang kanyang inasal. Hindi nito sinabi kung sino ang nasa litrato. Isang simpleng paumanhin lang. Pero para kay Ara, sapat na iyon. Sa ngayon. Okay lang, sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pader sa pagitan nila ay hindi pa gumuho, pero para bang may isang maliit na siwang na nagbukas. Upang pagaanin ang mabigat na pakiramdam sa bahay, nagkaroon ng ideya si Ara. Bakit hindi tayo mamasyal sa parke bukas? Mungkahin niya kay Luis ng gabing iyon habang naghahapunan sila. Sabado naman. Para makalanghap din ng sariwang hangin ang mga bata. Agad na umilaw ang mga mata ng apat na bata. Parke. Parke, sigaw ni Kiko. Nakita ni Ara ang pag-aalinlangan sa mukha ni Luis. I have work to do, sabi nito, ang karaniwang dahilan. Please, Tatay Luis, sabi ni Mia, gamit ang kanyang pinakamatamis na boses, ang mga mata ay nagpapaawa. Kahit sandali lang po. Tumingin si Luis sa apat na mukha na nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa. Napabuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko. Fine. 1 hour. Ang isang oras ay naging 2, tapos 3. Sa una, si Luis ay nakaupo sa isang bench, abala pa rin sa kanyang cellphone, isang tagamasid lang mula sa malayo. Si Ara naman at ang mga bata ay naglalaro ng habulan, nagpapadula sa slide, at tumatawa ng malakas. Itulak mo ko, Tatay Luis, sigaw ni Nen mula sa duyan. Tumingin si Luis, tila nagising mula sa kanyang mundo ng mga email at tawag. Nag-alinlangan siya, pero ang tingin ni Nen ay hindi niya matanggihan. Tumayo siya, isinilid ang cellphone sa bulsa, at lumapit. Pinanood ni Ara si Luis habang marahan nitong itinutulak ang duyan. Sa una, ang kanyang mga galaw ay mekanikal at hindi sigurado. Pero nang tumawa ng malakas si Nen sa tuwa, isang bagay ang nagbago. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luis. Isang tunay na ngiti. Maya-maya pa, hinahabol na siya ni Kiko at Leo para sa isang laro ng tag. Si Luis, ang seryosong ay tumatakbo sa damuhan, ang kanyang mamahaling polo ay medyo nagusot, ang buhok ay bahagyang ginulo ng hangin. Nakita ni Ara ang isang panig niya na hindi niya akalaing exist, ang panig na malaya, masaya, at walang bigat na dinadala. Nakatayo si Ara sa ilalim ng isang puno, pinapanood ang eksena sa kanyang harapan, si Luis, si Leo, si Mia, si Kiko, si Nen. Tumatawa sila. Para silang isang tunay na pamilya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy. Isang kilig. Isang mapanganib na, what if? Paano kung totoo na lang ang lahat ng ito? Sa gitna ng tawanan, napalingon si Luis. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, nawala ang ingay ng parke. Tanging ang kanilang mga tingin ang nag-uusap. Nakita ni Ara sa mga mata ni Luis, hindi ang kundi ang lalaki, isang tingin na may halong paghanga, pagkaaliw, at isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Ngumiti siya, at sa pagkakataong ito, ngumiti rin si Luis pabalik, isang ngiti na para lang sa kanya. Ang mahikang iyon ay biglang nasira ng isang pamilyar na boses. Mukhang nagkakasayahan kayo. Napalingon si Ara. Si Delia Corpus, nakasuot ng jogging pants at isang simpleng t-shirt, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang kaswal na pananamit ay kabaligtaran ng kanyang matalim na tingin. Ma'am Delia, bati ni Ara, medyo kinakabahan. Nakita ko lang kayo. Nag-ehersisyo rin kasi ako dito, sabi ni Delia, kahit halata namang hindi ito pinagpapawisan. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Ara sa bench. Si Luis at ang mga bata ay nagpatuloy sa paglalaro, hindi pa napapansin ang pagdating niya. Alam mo, Ara, simula ni Delia sa isang palakaibigang tono na nagbigay ng kaba kay Ara. Ang pagbuo ng pamilya ay isang malaking responsibilidad. Kailangan ng katatagan. Emosyonal na katatagan. Tumingin si Delia kay Ara, isang makahulugang tingin. Mahirap magtiwala sa isang taong may history. Lalo na yung mga taong may karanasan na iwanan.
Minsan, hindi nila namamalayan, sila na mismo ang gumagawa ng dahilan para iwanan ulit. Bawat salita ni Delia ay parang isang karayom na tumutusok sa pinakamasakit na parte ng nakaraan ni Ara. Ang mga salita ng kanyang ex-fiancé, si Marco, ay umalinggaw sa kanyang isipan. Wala kang pangarap, Ara. Puro ka na lang sa mga batang iyan. Hindi ka sapat para sa akin. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang saya na naramdaman niya kanina lang ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na pagdududa sa sarili. Hindi ko po kayo maintindihan, sabi ni Ara, kahit ang totoo ay malinaw na malinaw sa kanya ang ibig sabihin ni Delia. Ngumiti lang si Delia. Ang sinasabi ko lang, sana hindi mo bigin ang mga batang ito, katulad ng kung paano ka nabigo noon. Tumayo ito. Sige, ipagpatuloy niyo na ang family day ninyo. At naglakad na ito palayo. Naiwan si Ara na nakaupo, nanginginig. Bakit ganoon na lang ang galit sa kanya ni Delia? Bakit tila personal ang atake nito? Ang pagdududa ay nagsimulang maging isang malaking tanong sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Ang mga salita ni Delia ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Habang tulog na ang lahat, binuksan niya ang kanyang laptop. May isang bagay na nag-uudyok sa kanya na kailangan niyang malaman kung sino ba talaga si Delia Corpuz. Nag-type siya sa search bar, Delia Corpuz Dasde. Lumabas ang mga resulta, mga artikulo tungkol sa kanyang mga nagawa, ang kanyang profile sa opisyal na website ng FEFE. Walang kakaiba. Nag-scroll pa siya pababa, naghahanap ng kahit anong maaaring magbigay ng liwanag. At doon, sa ikalawang pahina ng mga resulta, isang link ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang article mula sa isang society magazine, 3 taon na ang nakalipas. Ang pamagat, Just Give Charity Ball, If Night for Cause. Kinlik niya ito. Lumabas ang isang gallery ng mga litrato. Mga politiko, mga negosyante, at mga social worker na nakangiti sa kamera. At sa ikalimang litrato, natigilan si Ara. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Nakatayo si Delia Corpuz, nakasuot ng isang eleganteng itim na gown. Nakangiti ito. At sa tabi niya, ang braso ay nakaakbay sa kanya, ay isang lalaking hinding-hindi niya malilimutan. Ang lalaking dumurog ng kanyang puso. Si Marco. Nanginginig niyang ini-zoom ang litrato. Sila nga. Ang mukha ni Marco ay masaya, walang bakas ng pagsisisi na iniwan nito sa kanya. Nangingilid ang luha, binasa ni Ara ang caption sa ilalim ng litrato. Lastly, senior social worker Delia Corpuz, spotted enjoying the night with her brother, rising architect Marco Reyes. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isipan. Kapatid niya. Kapatid niya si Marco. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang matatalim na tingin. Ang masasakit na salita. Ang personal na atake. Ito ay hindi lamang isang investigasyon. Ito ay paghihiganti. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Ang kalaban niya ay hindi lang isang striktong social worker. Ang kalaban niya ay may mukha ng kanyang masakit na nakaraan. At ngayon, hawak nito ang kinabukasan ng kanyang bagong pamilya. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Ara. Ang imahe ni Delia at Marco na magkatabi, nakangiti, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog. Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila nag-aanyong Delia, ng uyam at nagbabanta. Ang buong sitwasyon ay hindi na lamang isang kasunduan, ito ay naging isang personal na laban na dehado siya sa simula pa lang. Kinabukasan, ang pagod at takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Napansin ito ni Luis habang nag-aalmusal sila. Ang dating sigla ni Ara ay nawala, napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Hindi siya nagsasalita maliban na lang kung kinakausap ng mga bata. Are you okay? Tanong ni Luis nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-isa sa kusina. Umiling si Ara, hindi makatingin ang diretsyo. May kailangan kang malaman, sabi niya sa nanginginig na boses. Tungkol kay Delia Corpuz. Inilahad ni Ara ang lahat, ang kanyang nakaraan kay Marco, ang pagkakadiskubre niya sa litrato, ang pag-atake ni Delia sa parke. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Luis. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla at sa huli, naging isang malamig na galit.
So this whole investigation is a sham, sabi ni Luis, ang boses ay mababa at puno ng panganib. This is the personal vendetta. Luis, hindi ko alam, sabi ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kung alam ko lang, hindi sana ako pumayag. This is not your fault, putol ni Luis, ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May kakampi siya. We will handle this. I will handle this. Ngunit ang pangako ni Luis ay hindi sapat para pawiin ang takot na nararamdaman ni Ara. Alam niya kung gaano kapangyarihan si Delia. Alam niya kung gaano karumi maglaro ang isang taong naghihiganti. Ang opisyal na panayam ay itinakda makalipas ang 2 araw sa bahay mismo. Dumating si Delia, dala ang isang itim na briefcase at isang ngiti na mas malamig pa kaysa sa aircon. Let's begin, sabi niya, inilabas ang isang recorder. Ang mga tanong ay nagsimula ng simple tungkol sa kanilang pirelasyon. Pero unti-unti, itinutok ni Delia ang kanyang mga tanong kay Ara. N.S. Di Malanta, sabi ni Delia, ang kanyang boses ay matamis ngunit puno ng lason. I see here in your records that you were previously engaged. What happened? Naramdaman ni Ara ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na. We weren't compatible, sagot ni Ara, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Ang mga salita ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Ngumisi si Delia. Not compatible. Or is it that he left you? Your records suggest the latter. That he broke off the engagement just 2 weeks before the wedding. That must have been devastating. Bawat salita ay isang kalkuladong suntok, idinisenyo para sirain ang kanyang composure sa harap ni Luis. Napayuko si Ara, nakatitig sa kanyang mga kamay na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ang kahihiyan ay bumabalot sa kanya. Iniwan ka niya dahil sa trabaho mo, hindi ba, pagpapatuloy ni Delia, walang awa. Dahil mas pinili mo ang mga batang ito kaysa sa kanya. Isang desisyon na, sa huli, ay nag-iwan sa iyong mag-isa. Hindi ba totoo na mayroon kang pattern ng paggawa ng mga desisyon na nagdudulot ng emosyonal na kapabayaan sa mga taong malapit sa iyo? That's enough. Ang boses ni Luis ay hindi malakas, pero mayroon itong bigat at otoridad na pumutol sa lason na ikinakalat ni Delia. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Tumayo si Luis. Hindi siya galit. Mas malala pa roon, siya ay kalmado, isang nakakakilabot na klase ng kalmado. Alice Corpus, this interview is over. Excuse me, sagot ni Delia, nagulat sa biglaang pagtutol. This is no longer an assessment of our capability as adoptive parents, sabi ni Luis, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Delia. This has become a personal attack on N.S. Di Malanta's character, using information that is irrelevant and unprofessionally obtained. If you have questions about our finances, our home, or our plans for the children, feel free to ask. But you will not sit in my house and harass the woman I'm going to marry. Natigilan si Ara. The woman I'm going to marry. Alam niyang parte iyon ng pagkukunwari, pero ang paraan ng pagkakasabi ni Luis, ang proteksyon sa kanyang boses, ay nagpadama sa kanya ng isang bagay na totoo. Si Delia, sa kabilang banda, ay natigilan din, ngunit mabilis na nakabawi. M.E. Alcaraz, pinoprotektahan ko lang ang kapakanan ng mga bata. No, putol ulit ni Luis. You are abusing your position to settle the personal score. And I will not stand for it. This meeting is over. You can see yourself out. Napatayo si Delia, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang briefcase at recorder. This is not over, Jim E. Alcaraz, banta niya bago mabilis na tumalikod at lumabas ng bahay. Nang makalabas si Delia, ang tensyon sa silid ay tila gumaan. Naiwan sina Luis at Ara sa katahimikan. Lumapit si Luis sa bintana, nakatanaw sa labas. I'm sorry you had to go through that. Salamat, bulong ni Ara. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Humarap si Luis. She crossed a line. Walang sinuman ang may karapatang gawin iyon sa'yo. Ang mga mata nila ay muling nagtama, at sa pagkakataong ito, mayroong bagong pag-unawa sa pagitan nila. Hindi na lamang sila dalawang taong nasa isang kasunduan.
Sila ay dalawang taong nasa iisang panig ng isang laban. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Luis. Ang galit niya kay Delia ay hindi pa nawawala. Alam niyang hindi titigil ang babaeng iyon. Kailangan niyang maunahan ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "Richard, it's Luis," sabi niya. "I need you to look into someone. That's the senior social worker Delia Corpus. I want to know everything. Her connections, her history, everything. And I need it fast." Habang si Luis ay gumagawa ng kanyang sariling hakbang, si Ara naman ay sinubukang ibalik ang normalidad sa bahay para sa mga bata. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa kusina, nakita niya si Luis na nakaupo sa sala, tahimik na nagbabasa ng mga dokumento. Lumapit siya. "Gusto mo ng kape?" alok niya. Tumingin si Luis mula sa kanyang mga papel. "Hot chocolate would be better." Nagulat si Ara pero ngumiti. Gumawa siya ng 2 tasa ng mainit na tsokolate at umupo sa sofa, hindi masyadong malapit pero hindi na rin masyadong malayo. "Luis," simula niya, maingat. Bakit mo ito ginagawa?" "Ang lahat ng ito." Ibinaba ni Luis ang kanyang mga papel. Tumingin ito sa kawalan, tila nag-iisip. "I told you. It's for the children." "Alam ko," sabi ni Ara. "Pero may mas malalim na dahilan, hindi ba? Ang bahay Pag-asa ang pagtulong mo, hindi lang ito tungkol sa pera." Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ininom ni Luis ang kanyang tsokolate. Akala ni Ara ay hindi na ito sasagot. "I had this sister," sabi ni Luis sa wakas, ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Her name was Lyra. She was the youngest. She got sick, very sick. Complications from measles. His parents were working abroad. I was just a teenager. Didn't know what to do, the hospital bills piled up. We had no one. She ended up in a public ward. It was more of a holding facility than a hospital. Overcrowded, understaffed. She didn't make it tea." Naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang puso. Ang batang babae sa litrato. Si Lyra. "Promised myself," pagpapatuloy ni Luis, ang kanyang boses ay naging garalgal, "that no child, if I can help it, will ever have to feel that alone. That helpless. Bahay Pag-asa, it's not charity for me, Ara. It's a promise. It's in my penance." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Luis ay gumuho sa harap ni Ara. Ang nakita niya ay hindi na ang malamig at kalkuladong kundi isang kuya na nagdadalamhati, isang lalaking binuo at dinurog ng kanyang nakaraan. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ni Luis na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hindi ito umiwas. Sa halip, marahan nitong isinara ang kanyang mga daliri sa kamay ni Ara. Isang tahimik na pagtanggap. Isang koneksyon na mas malalim pa sa anumang salita. Sa gitna ng tahimik na sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Luis. Isang text message. Binasa niya ito at nakita ni Ara ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kalmadong pighati ay napalitan ng biglaang alarma. "What is it?" tanong ni Ara. Hindi sumagot si Luis. Mabilis siyang tumayo at tumawag. "Richard, what did you find?" Isang saglit na katahimikan habang nakikinig si Luis sa kabilang linya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. "What do you mean she has a copy?" tanong ni Luis, ang boses ay puno ng tensyon. "How?" Ibinaba niya ang tawag. Humarap siya kay Ara, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. "May problema tayo." "Isang malaking problema." "Ano iyon, Luis?" tanong ni Ara, kinakabahan. Huminga ng malalim si Luis, tila nahihirapang bigkasin ang mga salita. "Ang orihinal na kasunduan na pinirmahan natin. Yung may nakasulat na marriage for adoption clause, ang nag-iisang kopya na nagpapatunay na ang lahat ng ito ay isang pagkukunwari." Napatigil siya. Nasa kanya na. May nag-leak nito kay Delia Corpus. Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng kanilang tahimik na sala,
Winasak ang lahat ng pag-asa at pag-unawa na kapupundar pa lang nila. Ang kanilang huling alas ay nasa kamay na ng kanilang pinakamalaking kalaban. Ang balita ay parang isang matunog na sampal sa mukha ni Ara. Ang kasunduan. Ang nag-iisang piraso ng papel na naglalaman ng kanilang kasinungalingan ay nasa kamay na ni Delia. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Napatingin siya kay Luis, naghahanap ng kasagutan ng kahit anong pahiwatig na may plano pa ito. Pero ang nakita niya sa mukha ni Luis ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, takot. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Hindi ko alam, sagot ni Luis, ang boses niya ay naglalaman ng galit at pagkabigo. Ginulo niya ang kanyang buhok, isang kilos na puno ng frustrasyon. Ang kopya ay nasa safety deposit box ko. Tanging ako at ang abogado ko lang ang may access. Someone betrayed me. Someone betrayed us. Biglang tumingin si Luis kay Ara, ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng pagdududa. Sino ang sinabihan mo tungkol dito, Ara? Sinong nakakaalam? Ang tanong ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Ara. Wala. Walang nakakaalam nito kundi tayong dalawa lang, depensa niya, nasasaktan sa akusasyon. Are you sure, Git ni Luis, ang takot niya ay nagiging galit. Baka may nasabi ka sa isang kaibigan. Sa isang katrabaho sa ampunan. Kahit isang maliit na detalye lang. Bakit mo ako pinagbibintangan? Sigaw ni Ara pabalik, ang sarili niyang takot ay nagiging galit na rin. Ang lahat ng pag-unawa na nabuo nila ay biglang gumuho. Ikaw ang mayaman dito. Ikaw ang may mga koneksyon. Baka isa sa mga tauhan mo ang naglik niyan. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Ang kanilang mga boses ay tumataas. Ang kanilang mga salita ay nagiging mas matalim. Isinisisi ko sa'yo dahil mula nang pumasok ka sa buhay ko, puro gulo na lang ang dala mo, sigaw ni Luis, isang salitang binitiwan niya sa tindi ng emosyon, isang bagay na alam niyang pagsisisihan niya pero huli na. Natahimik si Ara. Ang sakit na dulot ng mga salitang iyon ay mas malala pa kaysa sa banta ni Delia. Para siyang sinampal. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ganoon pala. Isang gulo. Isang problema lang pala ako para sa'yo. Ara, she didn't mean. Pero huli na ang lahat. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto ng kwarto ng mga bata. Si Leo ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa likod niya ay ang tatlo pa, ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng pag-aalala. Nanay Ara? Tatay Luis, tanong ni Leo sa nanginginig na boses. Bakit po kayo nag-aaway? Ang tanong ng bata ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Pareho silang natigilan, ang galit ay napalitan ng kahihiyan. At para palalain pa ang lahat, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pinto sa ibaba. Isang katok na may otoridad at hindi mapagkakatiwalaan. Nagkatinginan sila ni Luis, parehong alam kung sino iyon. Bumaba si Luis. Sumunod si Ara. Nang buksan niya ang pinto, naroon si Delia Corpus. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang dalawang unipormadong pulis at isang babae na mukhang social worker din. Ang ngiti sa labi ni Delia ay isang ngiti ng tagumpay. Good evening, bati niya. Itinaas niya ang isang folder. Mula roon, kinuha niya ang isang dokumento. Ang kanilang kasunduan. Game over, sabi ni Delia, iwinawagayway ang papel. Napatunayan ko na ang pandaraya ninyo. Isang kasunduan para linlangin ang gobyerno. Isang kasinungalingan para makuha ang mga bata. Wala kang karapatan, simula ni Luis, pero pinutol siya ni Delia. May karapatan ako, sabi ni Delia. Mayroon akong court order. Dahil sa matibay na ebidensyang ito ng panloloko, pansamantala naming kukunin ang mga bata at ililipat sa isang facility habang iniimbestigahan ang kasong ito. For their safety and well-being. Hindi. Hindi niyo sila pwedeng kunin, sigaw ni Ara, humarang sa hagdanan kung saan nakatayo ang mga bata sa likod niya, umiiyak na. Nanay! Ayaw po namin sumama, sigaw ni Mia sa gitna ng kanyang mga hikbi. Si Kiko at Nene ay nakakapit ng mahigpit sa binti ni Ara. Napanood ni Luis ang eksena, si Ara, desperadong pinoprotektahan ang mga bata, umiiyak sa takot, at si Delia,
nakatayo na parang isang reyna na nanalo sa isang digmaan. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay bumalik 10 beses na mas masahol kaysa dati. Muli, may pamilyang nawawasak sa harap niya at wala siyang magawa. Please, wag niyo silang kunin, pagmamakaawa ni Ara kay Delia. Ang kanyang boses ay basag na. Gagawin ko ang lahat. Please. Tumingin si Delia kay Ara nang may pagkasuklam. Huli na ang lahat para dyan. Sana inisip mo yan bago mo sinira ang buhay ng kapatid ko. Ang mga pulis at ang kasamang social worker ay nagsimulang umakyat sa hagdan. Hindi sigaw ni Ara, pero marahan siyang hinila palayo ng isang pulis. Tatay Luis, tulong, sigaw ni Leo, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Luis, puno ng pagmamakaawa at pagkabigo. Ang sigaw na iyon ang gumising kay Luis. Pero wala na siyang magawa. Ang batas ay nasa panig ni Delia. Ang ebidensya ay nasa kamay niya. Isa-isang kinuha ang mga bata, umiiyak at pumipiglas. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw sa buong bahay. Nanay Ara. Tatay Luis. Napasalampak si Ara sa sahig, humahagulgol, habang pinapanood niyang ilabas ng pinto ang mga anak-anakan niya. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nang mawala na ang mga sasakyan at ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan, tumayo si Ara. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, pero ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong emosyon, isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Luis. Kasalanan ko to lahat, sabi niya sa isang boses na walang buhay. Kung hindi ako pumasok sa buhay mo, hindi ito mangyayari. Kung hindi ako naging gulo. Kinuha niya ang kanyang bag, iaalis na ako. Para wala ng gulo. Baka sakaling pag wala na ako, may pag-asa pa silang bumalik sa'yo. Ara, wait. Pero hindi na siya nakinig. Mabilis siyang lumabas ng pinto at naglakad palayo sa dilim ng gabi, sa gitna ng isang biglaang pagbuhos ng ulan. Iniwan niya si Luis na nakatayo sa gitna ng malaki at walang lamang bahay. Naiwan si Luis na mag-isa. Ang mga sigaw ng mga bata ay umuulit sa kanyang isipan. Ang mga salitang binitiwan niya kay Ara ay bumabalik para saktan siya. Tumingin siya sa paligid. Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan ay naging isang malamig na puntod ng kanyang mga kabiguan. Lumakad siya papunta sa kanyang study. Ang pader na dati may mga blueprint ay blanko na sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Lira, ang mukha ni Leo, ni Mia, ni Kiko at ni Nen. Kasalanan ko to. Naramdaman niya ang parehong sakit, ang parehong pagsisisi na naramdaman niya noong araw na namatay ang kanyang kapatid. Muli, nabigo siya. Muli, hinayaan niyang manalo ang takot. Muli, nasira niya ang isang pamilya. Napaupo siya sa kanyang upuan, napasabunot sa kanyang buhok. This was at the bottom. All is lost. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang bagay ang nagbago. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng galit. Galit hindi kay Ara, kundi sa sarili niya. At sa galit na iyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Tumingala siya, at ang kanyang mga mata ay napako sa isang litrato sa kanyang mesa, hindi ang litrato ni Lira, kundi isang litrato na kinunan niya nang hindi nila alam noong nasa parke sila. Si Ara at ang 4 na bata, tumatawa sa ilalim ng araw. Ang kanyang pamilya. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact, lagpas sa mga pangalan ng mga SE at mga politiko. Huminto siya sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang pangalan mula sa nakaraan na minsan na ring dumurog sa puso ni Ara. Pinindot niya ang call button. Hello? Marco. Ang hearing room sa SEG Central Office ay malamig at walang kaluluwa. Ang mga dingding na kulay beige at ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay tila sumisipsip ng lahat ng pag-asa. Sa isang panig, nakaupo si Delia Corpus, ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa kabilang panig, isang upuan ang bakante, ang upuan para kay Ara. Nakatayo si Luis sa harap ng isang panel ng 3 matataas na opisyal ng FETI. Siya ay kalmado sa labas, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na sumusulyap sa pintuan, umaasang darating si Ara. Matapos ang tawag niya kay Marco, sinubukan niyang tawagan si Ara ng maraming beses,
ngunit hindi ito sumasagot. Elis Corpus, you may present your case, sabi ng pinuno ng panel, isang may edad ng babae na may mahinahong boses. Tumayo si Delia. Sa isang malinaw at matatag na boses, inilahad niya ang kanyang mga natuklasan. Ipinakita niya ang mga dokumento, ang mga larawan, at sa huli, ang pinakamatibay niyang ebidensya, ang kasunduan sa pagitan nina Luis at Ara. As you can see, members of the board, pagtatapos ni Delia, this was never about forming a family. This was a fraudulent, calculated business transaction designed to circumvent the law. N. Alcaraz used his wealth, and Islas de Malanta used her position, to deceive this very institution. Ang tanong ko po, ito ba ang mga taong pagkakatiwalaan natin sa kapakanan ng apat na inosenteng bata? Ang mga salita ni Delia ay tumama na parang martilyo. Ang mga miyembro ng panel ay nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabahala at pagkadismaya. Tumingin sila kay Luis, naghihintay ng kanyang paliwanag. Alam ni Luis na ito na ang sandali. Huminga siya ng malalim. With all due respect to Elis Corpus and the board, she is right. Nagsimula nga po kami sa isang kasunduan. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa silid. Si Delia ay ngumiti, iniisip na tapos na ang laban. Pero ang hindi niya alam, pagpapatuloy ni Luis, ang kanyang boses ay nagnanglakas, ay kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng hearing room. Pumasok si Ara. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang mukha ay may bakas pa ng pag-iyak, pero ang kanyang mga mata ay matatag. Tumabi siya sa bakanting upuan sa tabi ni Luis. Ang pagdating niya ay nagbigay kay Luis ng lakas na kailangan niya. Hindi tumingin si Luis kay Ara. Tumingin siya ng diretso sa panel. At sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga pader. Itinatag ko ang Bahay Pag-asa hindi bilang isang charity, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Itinatag ko ito dahil sa guilt. Dahil sa pagsisisi. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol kay Lyra. Tungkol sa kanyang kawalan ng magawa habang pinapanood niya ang kanyang kapatid na magdusa. Tungkol sa pangako na ginawa niya sa sarili. Habang nagsasalita siya, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang tumulo. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, ang pagtulong ko ay malamig. Malayo. Laging may distansya. Dahil natatakot ako. Natatakot akong ma-attach. Natatakot akong masaktan ulit. Tumingin siya kay Ara. Pero dumating si Ara. At dumating ang mga bata. Ipinakita nila sa akin ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ipinakita nila sa akin kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Isang pamilyang magulo, maingay at hindi perpekto pero totoo. Napaluha na rin si Ara habang nakikinig. Nagsimula kami sa isang kasunduan na nasa papel, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay basag na. Pero ang pamilyang binuo namin sa loob ng bahay na iyon ang pag-aalaga ni Ara sa mga bata, ang pag-aalala niya sa akin, ang tawanan ni Leo, Mia, Kiko, at Nene lahat ng iyon, totoo. Para sa akin, totoo na ang pamilyang ito. At handa akong ipaglaban sila. Huminga siya ng malalim. Mahal ko si Ara. At mahal ko ang mga batang iyon na parang tunay kong mga anak. At kung iyon ay hindi sapat, kung ang kasunduan pa rin sa papel ang mas mahalaga, wala na akong magagawa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng panel ay natigilan. Si Delia ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ang makapangyarihang si Luis Alcaraz, umiiyak at nagmamakaawa. Isang magandang kwento, Jimmy Alcaraz, sabi ni Delia, pilit na binabawi ang kontrol. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na nilinlang ninyo kami. At ginawa ito ni Elis de Malanta dahil desperada siya, isang babaeng iniwan ng lalaking dapat sana ipakakasalan niya. That's a lie. Isang boses ng lalaki ang pumutol sa kanya mula sa pintuan. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Marco Reyes, ang ex-fiancé ni Ara, ang kapatid ni Delia. Siya ay payat, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagsisisi. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Delia, gulat na gulat. Naglakad si Marco papunta sa harap, hindi pinapansin ang kanyang kapatid. Humarap siya sa panel. Ako po si Marco Reyes, sabi niya.
Ako po ang dating nobyo ni Charina Dimalanta. At ako po ang nakipaghiwalay sa kanya. Pero ang dahilan na sinabi ko sa kapatid ko ay isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Ara. Ara, I'm so sorry. Humarap siyang muli sa panel. Sinabi ko kay Ate Delia na iniwan ako ni Ara para sa trabaho niya, na pinabayaan niya ako. Pero hindi iyon totoo. Ang totoo, ako ang hindi makaintindi sa kanya. Ako ang makasarili. Hindi ko matanggap na ang pangarap niya ay hindi tungkol sa yaman o katanyagan, kundi tungkol sa pagtulong sa iba. Tinawag ko siyang walang ambisyon. Sinaktan ko siya. At nang hindi niya binago ang kanyang sarili para sa akin, ako ang umalis. Ako ang duwag. Tumingin siya sa kanyang kapatid na ngayon ay namumutla. I'm sorry. Ginamit ko ang galit mo para pagtakpan ang sarili kong mga pagkakamali. Si Ara ang pinakamabuting tao na nakilala ko. At sinira ko siya. Please huwag mo nang hayaang masira pa siya lalo dahil sa kasinungalingan ko. Si Delia ay napaurong, tila sinampal ng katotohanan. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang paghihiganti, ay nakabase pala sa isang kasinungalingan. Ang hearing room ay napuno ng katahimikan. Ang pinuno ng panel ay tumingin kina Luis at Ara, pagkatapos ay sa naguguluhang si Delia. Huminga siya ng malalim. Given these testimonies, sabi ng pinuno, the board needs to deliberate. We will announce our decision shortly. Iniwan silang tatlo sa silid. Si Luis, si Ara, at si Delia. Walang nagsasalita. Si Delia ay nakaupo lang, nakatitig sa kawalan, ang kanyang mundo ay gumuho. Lumapit si Ara sa kanya. Delia, sabi niya mahinahon. Alam kong masakit. Pero hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali. Hindi sumagot si Delia. Maya-maya pa, bumalik ang panel. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. The board has reached decision, sabi ng pinuno. Tumingin siya kina Luis at Ara. The initial contract was indeed a violation of our protocols. It was deceptive and grounds for immediate disqualification. Naramdaman ni Ara ang pagbagsak ng kanyang puso. However, pagpapatuloy ng babae, love stories are not written on paper. Families are not built on protocols. They are built on sacrifice, forgiveness, and truth. And today, we have seen all of that in this room. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng pinuno. The joint adoption of Leo, Mia, Kiko, and Nen E.M. Luis Alcaraz and Elias Charina Dimalanta is hereby approved. Ang daan pa uwi ay napuno ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang mabigat na katahimikang dulot ng tensyon, kundi isang tahimik na puno ng mga emosyong hindi masabi. Ang apat na bata ay nasa likod ng van, tulog dahil sa pagod at sa wakas, kapayapaan ng loob. Sa front seat, magkatabi sina Luis at Ara, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan. Nang makarating sila sa bahay, binuhat ni Luis sina Kiko at Nen, habang ginising naman ni Ara sina Leo at Mia tahimik nilang inakyat ang mga bata sa kani-kanilang kwarto, inayos ang kanilang mga kumot at hinalikan sa noo. Nang silang dalawa na lang ang gising, nagkita sila sa sala. Ang parehong sala kung saan nangyari ang kanilang pinakamasakit na pagtatalo. Ngayon, ang hangin ay puno ng pag-asa. Luis, simula ni Ara, ang boses niya ay mahina. Yung mga sinabi mo kanina sa hearing D. Lumapit si Luis sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay mainit at pamilyar. Lahat ng iyon totoo, Ara. Bawat salita. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ara, mga matang nakita na niya sa iba't ibang emosyon, pag-asa, galit, takot at ngayon pagmamahal. Natakot akong aminin kahit sa sarili ko pagpapatuloy ni Luis. Pero sa bawat araw na kasama kita, sa bawat pag-aalaga mo sa mga bata, sa bawat ngiti mo unti-unti mong sinisira ang mga pader na itinayo ko. Nagsimula ito sa isang kasunduan, pero matagal nang natapos yon para sa akin. Mahal kita, Ara. Mahal na mahal kita. Ang mga luha na ngayon ay dumadaloy sa mga pisngi ni Ara ay mga luha ng saya. Mahal din kita, Luis, sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Mahal na mahal din kita.
Sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, sa wakas ay naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik na pilit o para sa pagkukunwari. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Ang bahay ni Luis ay hindi na isang malamig na mansyon, kundi isang tunay na tahanan. Ang mga pader ay napuno na ng mga drawing ng mga bata. Ang sahig ay laging may mga laruang nakakalat. Ang hapagkainan ay laging maingay at puno ng tawanan. Ang kasal na nagsimula sa papel ay naging totoo, idinao sa isang simpleng seremonya sa harap ng kanilang 4 na anak. Isang hapon, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Si Delia. Hindi na siya nakasuot ng matalim na business suit, kundi isang simpleng bestida. May dala siyang isang malaking basket ng prutas. Si Ara ang nagbukas ng pinto. Nagkatinginan sila, walang nagsasalita. Pasensya na sa abala, sabi ni Delia, nahihiya. Gusto ko lang personal na humingi ng tawad sa'yo, Ara. At sa'yo, Luis. Ang nagawa ko walang kapatawaran. Ngumiti si Ara. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Lahat tayo nagkakamali, Delia. Ang mahalaga ay kung paano natin ito itinatama. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. Gusto mong pumasok? Sakto, nagbibak kami ng cookies. Pumasok si Delia at nakita niya ang 4 na bata na abala sa paggawa ng mga cookie, puno ng harina ang kanilang mga mukha. Napangiti siya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Nagsimula ang isang mabagal ngunit tiyak na proseso ng paghilom. Ang buhay ay naging isang masayang routine. Hatid sundo sa eskwela, pagtulong sa assignments, pagbabasa ng kwento bago matulog. Si Luis ay natutong umuwi ng maaga mula sa opisina. Natuklasan niyang mas masaya palang maging Tatay Luis na nagtutulak ng duyan kaysa maging si na nagsasara ng multi-million peso deals. Si Ara naman ay lalong namukadkad bilang ilaw ng kanilang tahanan. Pero nitong mga huling linggo, napansin ni Luis na laging pagod si Ara. Madali itong mahilo at lagi itong inaantok. Pagod ka lang siguro, mahal, sabi ni Luis isang gabi. Ang dami mo kasing ginagawa. Siguro nga, sagot ni Ara, pero mayroon siyang ibang kutob. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Luis, pumunta si Ara sa isang maliit na klinika malapit sa kanila para magpatingin. Ang kanyang puso ay kumakabog habang hinihintay ang resulta. Nang gabing iyon, hinintay niyang makauwi si Luis. Pagkatapos nilang patulugin ang mga bata, umupo sila sa sala, sa kanilang paboritong pwesto sa sofa. Luis, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Ara, medyo kinakabahan. Ano yon, mahal? Tanong ni Luis, hinawakan ang kanyang kamay. May problema ba? Umiling si Ara at ngumiti. Kinuha niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at iniabot kay Luis. Nagtatakang binuksan ito ni Luis. Sa loob, isang itim at puting larawan. Isang ultrasound. Tinitigan ito ni Luis, hindi maintindihan sa una. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang na-realize kung ano ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ara, totoo ba to? Buntis ka? Tumango si Ara, lumuluha sa saya. Luis. Magiging tatay ka ulit. Niyakap siya ni Luis ng mahigpit, tumatawa at umiiyak ng sabay. Ito na ang pinakamasayang balita sa buong buhay ko. Wait, sabi ni Ara, kumakala sa yakap. There's more. Napakunot noo si Luis. More. Kinuha ni Ara ang isang piraso ng papel mula sa sobre, ang resulta mula sa doktor. Itinuro niya ang isang naka-highlight na bahagi. Binasa ito ni Luis ng malakas. Conclusion, viable quadruplet pregnancy. Napatigil siya. Binasa niya ulit. Quadruplet. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. 4. Seryoso ka? Tumawa si Ara ng malakas. Mukhang mahilig talaga tayo sa numero 4. Napatingin si Luis sa tiyan ni Ara, pagkatapos ay kay Ara, pagkatapos ay sa kisame, tila humihingi ng tulong sa langit. Ang gulat sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malawak, hindi makapaniwalang ngiti. Niyakap niya ulit si Ara, inikot-ikot ito sa sala. 4, sigaw niya, tumatawa. Magiging 12 tayo. Kailangan natin ng mas malaking bahay. Isang van.
Oh is by God, Ara. Ang kanilang tawanan ay umalinggaw sa buong bahay. Ang kasunduang nagsimula sa 4 na bata ay hahantong sa isang pamilya na may 4 pang paparating. Ito ay isang himala. Isang magulo, maingay at perpektong himala. Ang kanilang pamilya, na ipinanganak mula sa isang kasinungalingan, ay biniyayaan ng pinakatotoong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na nagpaparami, nagpapagaling, at nagpapatunay na ang tunay na tahanan ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pusong handang tumibok para sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Luis at Ara, isang kwento ng pamilyang isinilang sa isang kasunduan, ngunit yumabong sa tunay na pagmamahalan. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, at sa bawat pagluha. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay na nagpapaalala na minsan, ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi plinano, dumarating ang mga ito nang hindi inaasahan, dala ng mga pagsubok, at hinuhubog ng ating mga desisyon. Nais kong ibahagi sa pamamagitan ni na Luis at Ara na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang pangako na manatili, magpatawad, at magmahal kahit sa mga panahong pinakamahirap. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon na ang pag-ibig ay may kapangyarihang maghilom ng kahit anong sugat ng nakaraan at ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumuo ng sarili nating happy ending, gaano man kagulo o kaimposible ito sa simula. Kung mayroong isang aral na iniwan sa inyo ang kwentong ito, ano iyon? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa susunod na kwento, lagi ninyong tatandaan, ang pinakamahalagang kontrata sa buhay ay ang kontratang isinulat ng puso.